Tuloy-tuloy ang panalo ng Grandmaster Magnus Carlsen dito po sa ginaganap na Title Tuesday, August 13, 2024 early edition. Round 5 po, dinurog niya doon si Shakhriyar Mamedjarov. Kaya 6 out of 6 po siya. Kalaban niya po ngayon si I.M. Renato Terry. Isa pong kilala po talaga itong blitz player from Mexico. Pero sorry. Pero nga, blitz player yan na napakabilis. Pero tingnan nyo ginawa ni Magnus. Ayan, nagsimula na po eh. So, ang opening niya medyo weird lang po. Ito po yung tinatawag na lang Indian game, tak-tak cover defense. Oh, sabay nag G6 lang, no? Linya po lahat yan. Bishop G7. Okay. So, Queen C2 yung tinira before. Tingnan natin kung titira ng novelty. Novelty na po yung Bishop D3. First time na gamit sa laro. At ang setup po ni Magnus parang modern perk na medyo weird na wala kasi yung bishop na palit po sa isang kabayo ni Magnus, which is good po yan. Kaya nga, according po sa inyong evaluation, equal ito. By the way, sa mga hindi nakakaalam ng Title Tuesday, ito po ay torneyong ginaganan po sa chess.com every Tuesday na lahat po ng title player pwedeng sumali. May cash prize po ito na $1,000 kung ikaw ay magcha-champion. Top 5 po ang may cash prize. Okay? So, ayan, tamang development lang. Ang tanong, saan ilalagay ito ni Magnus eh? Saan kaya ilalagay? Umatras yung kabayo. Grabe si Magnus. Parang engine. Ako magdi-develop ako ng bishop pero siya pinili niya pong i-atras yung kabayo. At yan po ay number 1 engine move. Grabe. Kasi alam nyo bakit ginawa yan? Kasi may E5 eh. Tapos E6. So ngayon pag inunahan mo ng E5 yan, eh baka itulak po na E6 na at hindi na maitulak. Yung bishop naman pwede lumabas dito. Grabe, in A4 lang eh. A6 si Magnus, number 1 engine move pa rin ha. Grabe no. Hanip mga tirahan ni Magnus, puro engine yung pinapawala na. Well, ano kaya ang gagawin? Nag-atras yung kabayo, baka lumipat po yan dito. Sinipor, number 1 engine move pa rin. Ay, grabe. Lahat ng tira ni Magnus, number 1 engine move. Ngayon, ano na po siya? Clearly better. O slightly better lang siguro na masasabi. 0.74 eh. Pero lamang na siya bigla. Kanina equal lang. O, tamang develop lang. Though, ang sinasabi ng engine dun, E6 daw maganda eh. Pero okay lang din to, tamang develop lang. Tumalon yung kabayo, kinapture lang ni Magnus, which is not the number 1 engine move. Na Queen C5 ang number 1 engine move to defend the pawn. Pero tingnan po natin kasi after knight po sa may C5, looking good pa rin daw ang position ni Magnus dito. Pwede na siya mag E6 next move. And the knight can go sa mga light square na weak na yan. No? Yan po ang mga pwedeng gawin dyan. Tingnan natin what will happen here. Opposite bishop, baka may chance matabla. Pero kinapture lang ni Magnus. Again, number 1 engine move. Pag number 1 engine move, try ko sabihin lagi kinapture. Ngayon, pag binawi po yan ng tore, magkaka-check. Ganun daw po ang pwedeng gawin. Tapos later, makapasok dito, no? Hindi yung pasok eh. So, ang pinapatira po ng engine dyan, pawn takes daw. Rook takes. Tinulakan muna. Umatras, baka mag-rook a2 lang si Magnus. Tapos ganito. Baka yan po yung naisip niya. Tingnan natin. Nag-rook a2 na nga. Ito po trip niyan. Kaya parsano mag-queen b1 yan. Kaso pag nag-queen b1, ewan ko kung papasok yung reyna. Tingnan po natin, no? Pero mabilis si Magnus. Nag-queen b1 na nga. Papasok yung reyna. Doon pala. Pwede. Mas maganda pala doon. May pressure pa doon, no? So, tinulak yung pawn. And then, ano kayang kasunod? Pwede ba pumasok dito? Dito mo kukulitin? May dating kaya yon, no? Kasi hindi magawa ito eh. Sa kadalahan na malilibre po yung kanyang tore. So, gaganito. Ganon. Medyo weird eh, no? Baka kasi magganon na naman eh. I'm not sure. Or even knight lang pala doon. So, hindi pwede yung mga ganong idea. Magnus Carlsen, nag-isip po siya. Nag-knight b3 na nga. Knight b3 with the possibility of rook a1. Pero in h5 lang, walang pakialam. Nag-rook a1 na nga si Magnus. Pinalit lang po ni Magnus yung tore. Of course, babawiin yan. Pag hindi binawi, wala na. Kalokohan yun. Ang tanong, queen or bishop? And he decided to take it with the queen. At pumasok na yung reyna. Pinapressure po yung b2 pawn. Yan ang kagandahan sa side po ni Magnus eh. Lakas na kabayo, may weak po dito na pe-pressure. Weak din po ito pero hindi mo naman ma-counterplay yan. No? Pag gumano ka, bilis maubos yung pawn eh. So, I'm not sure. Baka papasok. Pumasok kaya siya. O baka chumik.
Chumek, according sa engine, Queen C2 lang daw po ang itira at yun ang tinira na kalaban ni Magnus. Lamang po ng mahigit 1 minuto si Magnus. Ang bilis pinawalan yung knight. Bumalik lang. Lilipat po siguro dito para talagang pwede niyang hataw-hatawin yung pawn sa B2, no? So, nag-iisip po dito si Renato Terry G3. Napakakunat naman yon. Daba ako na, anong gagawin pag ganun? Ayun na nga. At for some reason, mali daw yun dahil may counterplay na knight dito. May counterplay doon. Malakas yung kalaban ni Magnus, no? Kasi dahil po sa sabayan na yan, pag bumagsak ito, may chance ang babagsak din ito. Binigay na nga lang yung pawn eh. Eh kaso makakain ito, babagsak din yun eh. Yung drawing chances lumaki, yun lang. Ibig sabihin, nagkamali si Magnus at kinapture na nga po ni Magnus yung pawn sa may E5. Kinapture yung B5. And this position, according sa engine, is close to equal. May chance mag-1 pawn up si Magnus dito. Pero, opposite yung bishop. Example po kasi pag uubusin yan. And capture, takes. Ayan. May mangyayari, babagsak to. Pero babagsak din to. 1 pawn na po si Magnus, pero opposite yung bishop. Yung drawing chances na dyan. Pero pag ganitong naman blitz, may time pressure po yan. So, anything can still happen. At Chumek muna. Ito pong si Magnus. Kakainin na siguro yan. Ayun, kinapture na nga. For some reason, kinailangan niya pa yun. Ayan, yan sinasabi ko. May chance mag-1 po na pero opposite bishop. At as you can see, hindi pinalit ni Magnus yung knight. Kasi if Magnus will exchange the knight, mas madaling tumabla. Eto, igagrind pa to ni Magnus. Because of the time pressure, mag-grind kaya ito ni Magnus. Yan yung magandang tanong dito. O, pinapalit talaga yung kabayo and of course, Magnus will not go for the exchange kasi pag napalit po yung kabayo, madaling itabla. Yun po ang maaaring mangyari dito. So, hindi po ipapalit ni Magnus yan. As much as he can, he'll avoid exchanging the knight. So, tingnan natin kung mapipilit-pilit pa niya to. Ayan, ikot ng ikot gagawin yan. Ikot, bawal muna tayo magpalit-palit. Alright, okay. Binantayan yung kabayo ng bishop, mag F5 siguro. Yun, F5 na nga. Tapos lalapit na ganun yan. So, he'll try to make some improvement. With his king, with his pawn, ayan na. Tumutulak na po yung pawn at ang kaganda dito, 30 seconds sa kalamangan ni Magnus sa time. Ang kalaban naman ni Magnus naghahanap ng palit which is G4 na nga para magkapalitan yung mga pawn. Yung drawing chances ay lumaki na talaga. Actually, equal lang po ito pero because of the time pressure, anything can happen pa dito. Tingnan nyo, binigay yung pawn pero hindi kinapture, no? Hindi tinakes. At mukhang tingnan na, ay, ano pa? Actually, pwede na atang i-sacrifice yung yung bishop dun Ala na. Kain-kain na lang ata yun, no? Sinacrifice. Pero, kasi ito po yung natirang pawn eh. Tingnan natin kung may tatabla to. Pero Magnus, pipilitin to hanggang dulo ng walang hanggan. Promise. Pipilitin to ni Magnus kasi, kukulungin yung Yoka baby. Ayan na, kulong yung kabayo. Panalo pa. Kain. Capture. Panalo pa bigla. Grabe si Magnus, nag-grind. Walang oras yung kalaban, 1 segundo. Nag-grind pa to ni Magnus. Nag-grind mga sir. Nag-sacrifice eh. Ibalik ko lang po ng konti doon, no? Kasi drawish lang yan daw. Medyo na time pressure, 4 seconds na lang kasi. Ayan, dito yung sacrifice dapat eh. Dito, no? Baka dito pwede. Ayan, dito. Parang pwede sacrifice yun eh. Hindi pala talaga pwede. Well, drawish lang kung magkiking H3. The reason kasi is may check dito eh. So, pag tumalon dyan, okay lang, wag kang kabahan. Bishop move ka lang. So, pag kinapture naman kasi, let's say yes, nakain nyo pawn, may check. At pag lumapit dito, kahit daw bishop E8 depend, pag tumakbo dito, lapitan mo na yung pawn. Ayan. So, yan daw yung draw. Kaya lang, pag wala kang oras, mahirap makita yan. Magnus leading in the tournament with a perfect score of 7 out of 7. Lakas. Abangan nyo po yung mga susunod na round. Tuloy-tuloy po tayo manunod ng live and then i-review natin tulad ng konti. Bilis ni Magnus, no? Siguro, pakita muna natin standing pala. Bago tayo mag-end ng video pa, ito po ang standing after round number 7. Tatlo po ang perfect score, Magnus, Rudik Bakarian, and Jose Martinez. Si Martinez, mabilis yan. Napagkamalang ending niya ni Kramnik. Pero napatunayan niya, tinawag niya si Kramnik over the board. So, kung mapapansin nyo, ba't wala sila Aleresa? Ba't wala sila Hikaru?
O, ba't wala si Fabi? Wala yung mga yon. Naglalaro po ng St. Louis, Rapid, and Blitz. Ayan. Ako po, hindi ako naglaro dahil pagdating po kasi ng mga round number 8, inaantok na ako. Di ko din natatapos eh. So, wala pa tayo sa mood. Kaya, mood na lang tayo. Muli na po yung Coach Speed Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. Yan, basta po mga kabiyay. Don't forget to like and share. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.